Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa isang sniper na nakakuha ng matinding kapangyarihan sa isang kilalang mapanganib na kuweba. Nagsimula ang kwento nang magsagawa ng operasyon ng Special Action Force para matunton ang hideout ng mga sindikato na pinapamunuan ni Motey. Ginawa nilang undercover agent ang isa nilang kasamahan na si Son para magpanggap bilang kliyente. Habang papunta na sila sa lugar na pinag-imbakan ng mga produkto na inaalok nila, Motey ay nagkunwari si Son na napapagod at gusto munang magpahinga saglit. Dito na pala siya magbibigay ng signal para ma-detect siya ng kanyang mga kasama. Dahil dito ay kaagad siyang pinalocate ni Captain Wang kay Lazi na siya namang nagsisilbing sniper ng grupo. Ngunit biglang may tumawag kay Motey para ipaalam sa kanya na isang undercover agent si Son. Sa galit ni Motey ay hindi na siya nagdalawang isip pa para suntukin si Son. Nang ililigpit na sana nito si Son ay mabilis na umaksyon si Lazi para pigilan ito. Katapos ay pinunteriya din niya kaagad ang ibang kasamahan nito. Dahil dito ay napilitan na si Motey na gawing hostage si Son. Dinala nila si Son sa kanilang hideout at mabilis ding sumunod sila Lazi. Ngunit nang makarating na sila sa pool bago ang kuweba ay binalaan sila ng kanilang guide na si Mr. Wu na wag nang magpatuloy. Ito ay dahil sa marami na umano ang namamatay dito at ito din ang dahilan kaya umiiwas dito ang mga tao sa kalapit na mga nayon. Gayunpaman ay nagpasya pa din si Captain Wang na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Nang magsimula na sila sa paglalakad ay bigla na lang may kakaibang naramdaman si Lazi at para ding may na-activate sa kanang mata niya. Pero hindi niya ito masyadong pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa kuweba. Bigla namang may naramdaman na naman si Lazi sa kanyang mata at dito na nagbago ang kulay ng isa niyang mata. Katapos ay nakita niya ang rebulto na unti-unting lumilitaw sa harapan niya. Nang hinawakan niya ito ay bigla naman silang nakaramdam ng pagyanig at bumalik na din sa normal ang mata ni Lazi. Dahil pala ito sa pagbukas ng sekretong pinto kung saan nakaimbak ang maraming kahon na hinihinala nilang lagayan ng mga ipinagbabawal na gamot. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Son na walang tigil na sumisigaw na may halimaw. Dito na din nagsara ang pinto kaya galit na galit si Son kay Motey. Nagpa siya si Captain Wang na tingnan kung ano itong kinakatakutan nila Son. Nang mapansin nila na parang may dumaan ay dito na isa-isang inatake ng mga halimaw ang iba nilang kasamahan. Sinubukan nilang polanan ng bala ang mga ito ngunit kaagad ding nakapagtago ang mga ito. Pero di nagtagal ay nagpakita ang isang halimaw kaya pinaulanan ito nila Lazi. Ginamit ni Lazi ang pagiging sniper niya para ibaon sa bungo ng halimaw ang mga bala. Dahil dito ay matagumpay niya din itong nailigpit dahilan para hangaan siya ni Son. Ngunit ilang sandali lang ay nagpakita naman sa kanila ang mas marami pang mga halimaw. Dahil dito ay mabilis silang tumakbo para takasan ang mga ito. Napunta sila sa parte ng kuweba kung saan may nakatayong parang isang tore dito. Katapos ay nagpakita sa kanila si Mr. Wu na ikinagulat naman nila. Ayon kay Motey ay si Mr. Wu din umano ang nagdala sa kanya dito para itago ang mga ipinagbabawal na gamot at ito din ang nagsabi sa kanya na isang undercover agent si Son. Ayon naman kay Mr. Wu na sila Motey lang talaga ang balak niyang dalhin dito dahil sa mga maling gawain ng mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan na may makakapagbukas ng pinto kahit nakaselyo ito. Bigla siyang nagpalabas ng napakalakas na aura at nagbago na din ang kanyang hitsura. Susubukan na sana ni Captain Wang na umatake ngunit naluso lang ang kanyang baril. Dahil alam na nila ang sekreto sa lugar na ito ay wala nang balak pa si Mr. Wu na pakawalan sila. Pagkaatake ng mga halimaw kay Captain Wang ay mabilis na kumilo si Lazi para iligtas ito gamit ang kanyang punyal. May tinataglay pala itong kapangyarihan at sa tulong din ng kanyang mata ay nagkaroon din siya ng matinding kapangyarihan para harapin ang mga halimaw. Dahil dito ay natakot sa kanya ang mga halimaw kaya nagsipag-atrasan ang mga ito. Dito na din napagtanto ni Mr. Wu kung bakit nabuksan nila ang selyo dahil mga kasamahan umano sila ni Wu Mian. Pero hindi kilala ni Lazi kung sino itong Wu Mian kaya sinabi ni Mr. Wu na ito umano ang may-ari ng punyal na gamit niya. Nang uumpisahan na sana ni Mr. Wu ang kanyang pag-atake kay Lazi ay biglang may pumigil dito. Pagkatingin niya sa taas ay nagulat siya dahil kagagawan pala ito ni Wu Mian. Kaagad na umatake si Mr. Wu na nagdahilan naman ng pagkasawi ni Motey. Ngunit hindi pa din ito umubra kay Wu Mian na madali lang nitong winawazek ang mga naglalakihang bato. Nang makalapit na ito kay Mr. Wu ay sinubukan itong atikihin ni Mr. Wu kaya kahit ang kanyang sandata ay nasira din. Katapos ay tinutukan ito kaagad ng baril ni Wu Mian dahilan para pagpawisan ito. Hindi nito akalain na dahil lang sa isang pil na ninakaw niya dati kay Wu Mian ay halos mag-1,000 taon na din siyang hinahabol nito. Nang ililigpit na siya ni Wu Mian ay kaagad niyang sinabi na may naging kaati umano siya sa pil at kapareho na din ito sa kanya ngayon.
Nagkasundo